Kanina pa nga to. Ayan. Okay, nagre-record na. Okay. Start na, Trixie. Go guys! Laban! So, ayun. Hi guys, kami po yung Group 2. At the topic that was given to us is globalization and religion. Ako po si Trixie Marie P. Gile. So, next slide, B. So, may mag-shared screen? Si IB nag-ano. Okay. So, una, di ba, what is globalization? Alam na rin naman natin to. Globalization is the spread of products, technology, information, and jobs across national borders and cultures. In economic terms, it describes an interdependence of nations around the globe fostered through free trade. So, di ba, ang globalization, it is an interaction and integration among those countries to have a connection as well as their development. So, next slide, please. Ayun. So, what is religion? Religion is a set of beliefs that is passionately held by a group of people that is reflected in a worldview and in expected beliefs and actions. So, pag sinabi naman natin religion, hindi siya yung para lang tayong nag-register na may bago tayong religion, ganun, gagawa tayo ng name natin. So, hindi. So, yung religion, parang halimbawa sa Buddhism, mamaya na itatakil. Nabuo yung Buddhism kasi yung mga tao naniwala sila sa teachings ni Siddhartha Gautama. So, ayun yung tinatawag na religion kapag meron kayong isang pinapaniwalaang beliefs. So, next slide. Ito naman po yung 5 religion that is known around the globe. Sino ba yung Yan. So, good morning. There are five most popular religion in the world. Those are the Christianity, Buddhism. Pakilala po muna. Okay, I'm Sheila May Labine and I will tackle about the 5 religion or Christianity lang. So, ulitin ko, there are 5 most popular religion in the world. Those are the Christianity, Islam, Buddhism, Judaism, and Islam. So, Christianity believes in God the Father, Jesus Christ, as the Son of God and the Holy Spirit. It is the most widely practiced religion in the world with more than 2 billion followers. So, sa Christianity, ito yung most popular kasi meron siyang 2.2 billion followers. Ang tawag sa mga followers sa Christianity is Christians. Christians believe that God or Jesus Christ create the heaven, the world, and even the universe. Naniniwala din sila na Jesus Christ is the Savior, tagaligtas ng buong mundo. And how globalization affects religion? In Christianity, there are many tools kasi na ginamit to unite all people in religious basis. Sa globalization nga, those are the cellphone application, site, mga samahan. So doon, parang naka-apekto yun sa tingin ng isang tao. Like for example, sabi na ibang tao, na-realize na ibang tao na there is no correct or walang tama sa lahat ng religion kasi nga iba't iba yung kanilang pinaniniwalaan. So it can be changed. Doon pa lang, parang nasa tao, na-rediscover niya sa kanyang identity na dito ako mag-fit. So ganun. Next. Islam will be tackled by Suga, Maria. Hi, ako nga po pala si Mariel. Islam. The word Islam means submission to God, to the will of God. Followers of Islam are called Muslims, with the second most largest religion with 1.9 billion. Ang Islam po, about siya sa
mga prophet, beliefs, then facts about siya doon. So, sa major world religion promulgated by the Prophet Muhammad in Arabia in the 7th century ECE. The Arabic term Islam literally surrender. So, Allah is viewed as the sole God, creator, sustainer, and restorer of the world. So, yung Islam is, siya talaga ng, so yun na yun. Okay na. Si Ivan. Sino po next? Si Ivan. Si Ivan ba? Oh, after her passion. My name is Ivan Nervasio. Hinduism. Hinduism is the world's oldest religion with 1.25 billion followers or 15 to 16% of the global population. Globalization brings a culture of pluralism, meaning religions with overlapping but distinctive ethics and interests interact with one another. As a result, globalization brings to the light the fact that since religions have similar values, that not one of them is correct and therefore can be changed. Si Arvin, yata next. Asa na po si Arvin? Chinat ko yung kanina. Wala si Arvin? Sambutin na lang po. Kung sino po. So, sa Buddhism naman po, it is a faith that was founded by Siddhartha Gautama, the Buddha, more than 2,500 years ago in India, with about 417 million followers. So, yung sinabi ko kanina, nag-start yung Buddhism dahil sa pinaka-founder nila, si Siddhartha Gautama, dun sa teachings niya. Tinawag siyang Buddha kasi ang meaning ng Buddha is yung the enlightened one. Nag-start yung Buddhism, yung namatay si Gautama around 483 BC. So, si Dorothy na. Ayun. Dorothy. My name is Dorothy and I will present Buddhism.
Buddhism is characterized by a belief in one transcendent God who revealed himself to Abraham, Moses, and the Hebrew prophets, and by a religious life in accordance with scriptures and rabbinic traditions. So yon, ang Buddhism ay relihiyon ng mga Jewish na may kabuuan ng kanilang paniniwala at gawain. Tapos, it says that Jewish has me God and it is transcendence, means God is above and beyond all earthly things. Tapos, Jewish should worship only the one God and there are no other gods. Yun lang. Wag mo naman. Advantage of organization and religion. There are three advantage. First is learn discovering beliefs from others. So yon, because if we have any idea regarding to their beliefs, we can easily understand them. At the same time, we can respect their beliefs. So yun daw, nagkakaroon daw tayo ng idea tungkol sa paniniwala ng iba't ibang bansa. Next is easy to connect with everybody across the globe. Yon. The state of having different beliefs, it's not a hindrance to communicate to others, and sometimes it may lead to understand oneself around the world. Yan, dahil sa pagkakaroon natin ng kakonek-konekta, like for example, yung isang bansa meron silang sariling paniniwala. Then yung isang bansa meron din silang sariling paniniwala. So pwede nilang ipagsamahin yung paniniwala nila kung depende lang kung gusto nilang paniwalaan yung isa't isa. Then doon nag-uumpisa yung pagiging connected natin sa kanila. Bakit disadvantage pa eh. Hindi na ako narinig. Ako pa po. Hindi pa ako tapos. Oo, wait lang. Bilis. Wait lang, Rosalie. Sige. Okay na. And the last, integration of some different minister and leaders. So yon, having a leader and minister can easily manage the belief in a group. Yun. Kailangan natin ng isang leader na susundin ang bawat miyembro ng isang lugar or isang community or yun. For example, is yun nga sa organization, siya yung magli-lead. Paniniwalaan ba natin yung beliefs na gustong parang ng isang bansa, ng ibang bansa? Yun. Yun po yung advantage. Yan, thank you. Tapos na ako. Okay. Next, disadvantage. So here's the disadvantage. Misleading information that promote wars. Diba minsan pag yung mali yung nagagather natin information tungkol sa religion, minsan yun yung pinagsisimulan ng away. So, tapos, sometimes they use technology on making fun of some religion. Katulad nung meme sa FB, minsan ginagawa nilang katutuwa yung mga yung iba't ibang religion, yung mga paniniwala ng ibang tao. Tapos human peace division because of discovering new religion.
minsan dahil sa religion, nagkakaroon ng paghihiwalay-hiwalay ng mga tao dahil na rin sa iba't iba nilang paniniwala. So, tapos na. Sino po sunod? So, I'm Heralyn Herba. So, yung sa akin, some ways to spread beliefs through social media. So, yun. Social medias, nag-aalaw na din siya sa mga churches to connect with their members, as well as people who may not allowed to attend church na rin. Website like Facebook, nag-offer siya ng free and easy way to promote church events and strengthen your community outside of Sunday services. However, may misusing din yung social media, even if unintended siya, can damage your ministry's reputation and even put your church at risk. So, yun lang po. Thank you. So, dagdag lang ako, no? Kasi 'di ba dun sa Christianity at sa ibang religions, naisip nyo ba na kung saan, paano nila napasa yun, wala naman social media noon. Diba? So, sa pagdating sa Christianity, kaya napasa yung teachings about sa Panginoon Jesus kasi si Paul, siya ay nagpunta sa Asia. Kaya kung makikita sa Bible, makikita niyo doon yung mga pinuntahan ni Paul. Kaya napasa yung Christianity sa ibang lugar. Hindi ko lang alam sa ibang religion, pero masasabi natin na pumunta din sila sa iba, no? So, yun lang. Next. May tanong ako. Ano? Sa mga group. Ano ba yun? Parang yung sigurado na yun yung pinuntahan niya. Paano napuntahan niya? Sige, mamaya na lang. Mag-report muna. Sige. Group. Ano next? Ayun, last na yun. Pero dagdag ko lang dun sa may dulo kung paano nakatulong yung globalization sa religion. So, natandaan niyo yung si Carlo Acutis ata, yung naging patron saint sa Vatican dahil nag-ano yata siya online teaching about Eucharist. So, parang nakatulong yung globalization para pagkaano. Rinig niyo ako? Putol-putol ka, Trixie. Hindi na nasabi yung gusto mong sabihin. Ulit. So, ayun, dahil sa ng globalization, pag-usbong, di ba na promote si Carlo Acutis bilang, na-promote siya bilang, computer genius with a love of Eucharist dahil sa pag-teach niya online teaching niya. Nag-spread siya ng mga word of God. So, nakatulong talaga yung globalization doon. Okay. So, may dagdag pa po ba? Any question po para sa group? Low. Oh. Low? Hello? Hello. Sure. Hello? Wait. May tanong May question Sherbo. ako. Okay na? Hindi ka magalit, no? Okay na. Hindi kasi tanong. Hindi ko lang kasi napakinggan kanina. Wait lang, tanong ko. Paano naaapektuhan ng religion yung globalization?
Sino gusto mo tanungin? Sino gusto mo sumagot? Sino ba nagre-report? Mamili ka sa mga nagre-report, di ba? Hindi, kahit sino lang. O, kahit sino. Sino daw po? Ano pong nakaka-affect ang religions? Paano nakaka-apekto, Serbo daw? Yung impact ng religion sa globalization? Cherbo, pakiulit daw yung tanong. Paano nakaka-apekto yung religion or paano naaapektuhan ng religion yung globalization? Siguro, halimbawa, di ba, yung sa worship, sa religious worship kasi, parang doon na-reduce yung, nag-lead siya sa reduce na decrease ng tawag dito? Wait. Domestic, halimbawa domestic abuse, ano pa ba? Domestic abuse, addiction, and nakatulong naman siya sa health ng physical and mental and educational attainment. Ba't ka tumatawa? Nasagot ba, Serbo? And through the use of technologies nga, sabi nga kanina, yung tools. Okay na. Ay, thank you. Ako naman may question din ako. Hello? Sige, let's. Di ba, pinakilala nyo yung 5 types of religion. And yung kilala ko lang din is, yung familiar ako is Christianity. May binanggit na God. Ganon din sa Islam, Hinduism, Buddhism, and Judaism. Same God sa sa pinaniniwalaan ng Christian or iba-iba? Hindi, magkaiba kasi 'di ba sa Christian, ang paniniwala kasi ng Christian, isa lang yung Father, Son, and Holy Spirit. While sa Judaism, halimbawa, ang pinapaniwalaan ng Hebrews, si Lord, or si Jesus, nagkatawang tao siya bilang si Abraham. So, iba-iba yung nila, yung pagkakakilala nila sa Diyos. Meron pa nga yung kung sa Hinduism ba yun or sa Buddhism, meron silang iba't ibang God sa araw, ganon. God, yung, anong God yun? Malinaw ba, like? O naguluhan ka lalo? Medyo na-enlighten ako. Salamat. May question pa po? Wala na. Okay. Wala na? Si Serbo, wala na? Yung iba? Opsoyo, wala na. Okay na. Sige, stop na natin record. Ay, wait lang daw. Hindi ko po sa page. Ano po? Ang tawag dito? Pwedeng mag-send ng PPT? Magpa-send ng PPT? Ay, isa-send talaga yun. Kukolektahin ko nga ngayon eh. Okay. Isa-send ko po yun sa GC lahat. Sa yung pala, sa mga quizzes, paano yun? Hello?
Hello? Tapos na ba? Stop record ko na to, ah. Sige, likes. Thank you.